Bakit bigla na lang nawala si Shaina Magdayaw sa spotlight? Totoo ba ang pinakamalaking isyung ibinato sa kanya? At paano niya nalampasan ang sakit na nagpabago sa kanyang buhay? Ito ang buong kwento na hindi alam ng marami. Sa loob ng mahigit 3 dekada sa showbiz, hindi lamang tagumpay ang naranasan ni Shaina Magdayaw. Hinarap din niya ang matitinding intriga, isa sa pinakamalalaking fake news sa kasaysayan ng showbiz, at isang sakit na pansamantalang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay at karera. Si Shaina Garcia Magdayaw ay ipinanganak noong November 6, 1989 sa Quezon City. Bagamat sa Maynila siya isinilang, tubong Bogo City, Cebu ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay kapwa Cebuano. At ang kanyang nakatatandang kapatid na si Vina Morales ay doon unang lumaki bago tuluyang lumipat ang kanilang pamilya sa Maynila upang ituloy ang karera nito sa showbiz. Dahil artista na noon si Vina, madalas sumasama ang batang si Shaina sa mga taping at shooting. Hindi nila inaasahan na ang simpleng pagsama niyang iyon ang magiging simula ng sarili niyang karera. 6 na taong gulang lamang siya nang mabigyan ng pagkakataong mag-audition para sa teleseryeng Lyra noong 1996. Agad siyang napansin dahil sa kanyang natural na pag-arte at kakayahang maghatid ng emosyon kahit napakabata pa lamang. Mas lalo pa siyang sumikat nang maging bahagi ng hit afternoon series na Marinela noong 1999, kasama sina Camille Prats at Serena Dalrymple. Dahil dito, naging isa siya sa pinakamalalaking child stars ng kanyang henerasyon. Sunod-sunod ang kanyang mga teleserye, pelikula, commercials at endorsements. Naging bahagi rin siya ng award-winning film na Tanging Yaman at ng blockbuster franchise na Ang Tanging Ina, kung saan tumatak ang kanyang karakter na si Seven. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa murang edad pa lamang ay tumanggap na siya ng iba't ibang acting awards at nominations bilang pagkilala sa kanyang talento. Habang lumalaki, matagumpay niyang naiwasan ang tinatawag na child star curse. Sa halip na mawala sa industriya, lalo pa siyang gumaling bilang aktres. Lumabas siya sa mga teleseryeng Runin, Kambal sa Uma, The Better Half, Asintado, at marami pang iba. Nakilala rin siya bilang isa sa pinakamahusay na dancers ng ASAP, kung saan naging tampok ang kanyang mga dance performances kasama sina John Prats at Maha Salvador. Bukod sa mainstream television, pinasok din niya ang independent films at nakatrabaho ang ilan sa pinakamahuhusay na direktor sa bansa. Dahil dito, lalo siyang kinilala bilang isang seryosong aktres na may pambihirang husay sa pagganap. Habang patuloy na lumalago ang kanyang karera, naging laman din siya ng iba't ibang intriga. Noong 2007 ay naging kasintahan niya si John Prats. Isa sila noon sa pinakasikat na celebrity couples sa showbiz. Tumagal ang kanilang relasyon ng halos 2 taon bago sila naghiwalay noong 2009. Ayon sa kanilang dalawa, naging maayos ang kanilang paghihiwalay at walang third party na sangkot. Noong 2010 naman ay naging opisyal ang relasyon nila ni John Lloyd Cruz. Dahil pareho silang nasa rurok ng kanilang kasikatan, mabilis silang naging sentro ng atensyon ng publiko. Ngunit kasabay ng kanilang relasyon ay dumating ang isa sa pinakamalalaking kontrobersya sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Noong September 2010, kumalat ang isang blind item tungkol sa isang celebrity couple na umano'y isinugod sa ospital matapos magkaroon ng tinatawag na locked incident habang nagtatalik. Bagamat walang pangalan na binanggit, mabilis na idinikit ng publiko ang kwento kina Shaina at John Lloyd. Sa loob lamang ng ilang araw, ay kumalat ito sa text messages, blogs at internet forums. Nadagdagan pa ito ng iba't ibang imbentong detalye upang magmukhang totoo. Dahil sa laki ng issue, napilitan si Shaina na magsagawa ng press conference upang pabulaanan ng lahat. Tinawag niya itong isa sa pinakagrabing chismis na narinig niya sa buong buhay niya. Maging si John Lloyd ay nagsalita rin upang linawin na walang katotohanan ang kumalat na kwento. Hanggang ngayon ay itinuturing pa rin itong isa sa pinakamalalaking fake news at urban legends sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Hindi lamang iyon ang naging intriga sa kanyang buhay,
Naging usap-usapan din noon ang umano'y paglamig ng kanyang pagkakaibigan kay Bea Alonzo matapos maging sila ni John Lloyd. Bagamat maraming haka-haka ang lumabas, hindi kailanman kinumpirma ng dalawa na nagkaroon sila ng malaking alitan. Naging laman din ng balita ang umano'y hindi nila pagkakaunawaan ni Rufa Gutierrez. Gayunman makalipas ang ilang taon ay nagkabati rin ang dalawa at tuluyang natapos ang issue. Noong 2012 ay tuluyan nang naghiwalay sina Shaina at John Lloyd. Nilinaw nilang mutual decision ang kanilang paghihiwalay at walang ibang taong naging dahilan nito. Pagkatapos ng breakup, ay madalas naman siyang maiugnay kay Piolo Pascual. Sa loob ng maraming taon ay nakikita silang magkasama sa iba't ibang proyekto at personal na lakad. Bagamat ilang beses silang tinanong tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, pareho nilang piniling panatilihing pribado ang kanilang samahan. Habang laman ng balita ang kanyang personal na buhay, may mas mabigat pala siyang laban na hindi alam ng publiko. Napansin ng marami ang bigla niyang pagdagdag ng timbang, hormonal breakouts at unti-unti niyang pagkawala sa spotlight. Marami ang pumuna sa kanyang pisikal na pagbabago at naglabas ng iba't ibang espekulasyon. Ngunit kalaunan ay ibinahagi ni Shaina na mayroon siyang hypothyroidism. Inamin mismo ni Shaina na halos mawala ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Bilang isang artistang lumaki sa harap ng kamera, napakahirap para sa kanya na tanggapin ang biglaang pagbabago ng kanyang katawan. Dumating pa sa puntong ayaw na niyang humarap sa publiko dahil nahihiya siya sa kanyang hitsura. Habang tahimik niyang nilalabanan ang kanyang sakit, patuloy namang may mga taong pumupuna sa kanyang timbang nang hindi alam ang tunay niyang pinagdaraanan. Noong 2014 ay kinailangan niyang huminto sa pagsasayaw sa ASAP. Isa ito sa pinakamahirap na desisyon sa kanyang karera dahil ang pagsasayaw ang isa sa mga bagay na pinakaminahal niya. Dumating pa siya sa puntong kinuwestiyon kung dapat pa ba siyang manatili sa showbiz. Ngunit sa halip na sumuko, pinili niyang lumaban. Regular siyang nagpatingin sa doktor, sumunod sa kanyang maintenance medication at binago ang kanyang pamumuhay. Naging pescetarian siya, mas naging disiplinado sa pagkain, regular na nag-ehersisyo at mas pinahalagahan ang sapat na pahinga. Malaki rin ang naging papel ng kanyang pananampalataya sa kanyang paggaling. Hindi naging madali ang kanyang recovery. Inabot ng halos 8 taon bago niya makontrol ang kanyang kondisyon. Nang muli siyang bumalik sa entablado ng ASAP, hindi lamang isang mahusay na dancer ang nagbalik. Isa iyong babaeng nagtagumpay laban sa sakit at muling nabawi ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Sa kasalukuyan, bukod sa pag-arte, ay abala rin siya sa kanyang mga negosyo at faith-based travel activities. Mas pinipili na rin niyang maging mapili sa mga proyektong tinatanggap upang mapanatili ang balanse sa kanyang trabaho, kalusugan at personal na buhay. Sa mahigit 3 dekada sa showbiz, napatunayan ni Shaina Magdayaw ang kanyang tibay at dedikasyon. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nananatili siyang isa sa mga pinakarespetado at pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon.